Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements and of course, sa ating mga cross-watchers. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Gemini, alamin natin kung ano maging kapalaran ninyo in 90 days. Ayan. Gabay at kapalaran in 90 days for our Gemini. Paalala lang Gemini sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube channel na to ay general reading. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Ayan, umpisa na natin. Gemini, first energy. First oracle card, you have stand still. Ayan. Next oracle card, you have the gatherer. Wow, ang ganda naman ng card na ito, the gatherer. Next energy oracle card, you have the Sweat Lodge. Last oracle card for our Gemini, you have the Coyote. The Coyote energy. Alright, umpisahan na natin Gemini. Okay, so Gemini, unahin natin yung standstill, ang makapangyarihang mensahe ng oracle card na ito. Ayan, ang card na ito ay kumakatawan sa mga pagkakataon ng pagpapahinga at pagsasagawa ng evaluasyon o evaluation sa lahat ng aspeto ng buhay. So, pagdating sa kahulugan, ang standstill, ang card na ito ay makikita bilang isang paalala na oras na upang huminto, Gemini, magmuni-muni at pag-isipan ng mga desisyon at aksyon na nakuha mo hanggang sa kasalukuyan. Ang simbolismong dala nito ay hindi lamang ukol sa pisikal na paghinto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na pagsusuri. Itinuturo nito na may mga pagkakataon na ang pagpapahinga at pagsusuri ay mas mahalaga kaysa sa tuwirang pagkilos. Ayan, sa personal na buhay, ang card na ito ay maaaring magpahiwatig na baka kailanganin mong suriin ang iyong mga relasyon, maaaring may mga hidwaan na hindi mo nabigyang pansin at nangangailangan ng iyong atensyon. Ang card na ito ay nag-uudyok sa iyo na makipag-usap ng tapat sa mga mahal mo sa buhay at suriin kung ano ang mga aspeto ng inyong relasyon ang dapat pagtuunan ng pansin. Maaring kailanganin mong itigil ang mga hindi kailangang aktibidad at maglaan ng oras para sa mga mahalagang tao sa iyong buhay. Now, sa aspeto ng karera, Gemini, ang card na ito ay maaring mga hulugan na kailangan mong magpahinga sa iyong mga gawain. Huwag matakot na mag-pause sa mga proyekto o desisyon na hindi mo pa tiyak. Ang card na ito ay nagsilbing isang kontrabida sa iyong karera. Nagbibigay diin na ang pagsasaalang-alang sa iyong mga layunin at mga pagkakataon ay mas mahalaga kumpara sa pagdagsa sa mga bagay na tila nakakaabala. Ito, isinusulong ang ideya na maaaring kailanganin mong muling balikan ang mga proyektong ito ngunit sa mas mahinahong paraan. Sa larangan ng kalusugan, ang card na ito ay nagsasaad na oras na rin upang suriin ang iyong pisikal na kondisyon. Maaaring hindi mo namamalayan na iyong katawan ay nangangailangan na ng pahinga. Ito rin ay nagpapahiwatig na iyong mga routine sa pag-ihersisyo o diet ay maaaring kailangang ayusin. Ang parang ito ay nagpapaalala na ang pagpapabuti sa kalusugan ay hindi laging mabilis. Minsan kailangan nating itigil ang ilang bagay upang makuha ang tamang direksyon. Now, sa usaping espiritual, Gemini, ang card na ito ay nagsilbing panawagan na maglaan ng oras para sa pagninilay-nilay. Ang pagpapahinga mula sa masalimuot na buhay at paggawa ng espasyo para sa iyong sarili ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong espiritu. Magandang pagkakataon nito upang magsagawa ng mga meditasyon o simpleng umupo sa katahimikan at makinig sa mga boses na iyong puso at isip. Ang oracle card na ito, Gemini, ay nagsisilbing paalala na nasa ating abalang mundo, mahalaga ang mga sandali ng paghinto. Sa halip na ituloy ang ating mga aktibidades, maaring ito ang tamang oras upang sandaling huminto, sumalalim at magdesisyon ng may malinaw na kaisipan. Sa pag-unawa sa mensahe ng card ito, makikita natin na hindi lahat ay dapat
manggaling sa ating pagnanasa na kumilos. Minsan, ang pinakamabuting aksyon ay ang pagpili na huminto at malaman kung ano ang tunay na mahalaga. Maglaan tayo ng oras para sa ating sarili kung kinakailangan at iwasan ang pagmamadali. Sa mga pagkakataon ito, nakikita natin ang tamang daan upang makamit natin ang ating mga layunin sa buhay. Next, you have the gardener. Ayan. Okay, so karunungan ng oracle card na ito. Ayan, so sa larangan ng pag-ibig, Gemini, ang barang ito ay nagsisilbing paalala na ang mga ugnayang nabuo sa ating paligid ay may malaking kahalagahan. Ang barang ito ay maaaring mga hulugan ng tagumpay sa pagbuo ng mga matibay na koneksyon. Ang mga pagkakataon para sa romantic na relasyon ay maaaring umusbong at hinihimok tayo na pahalagahan ng mga tao sa ating paligid. Maaaring may mga pagkakataon na lilitaw upang pagandahin ang ating relasyon, kaya't buksan ang puso sa pagtanggap ng pagmamahal. Sa aspeto ng karera, ang the gardener, ang card na ito ay nagpapakita ng potensyal na pag-aani ng mga pagsusumikap. Ito ay simbolo ng paglago at pag-unlad. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang proyekto o may gustong simulan, ang barang ito nagpapahiwatig na ang iyong mga pagsisikap ay magiging matagumpay, Gemini. Inihimo ka nitong pagyamanin ang iyong mga kakayahan at pagsasanay. Makipag-network sa mga tao, sa iyong industriya, at maging bukas sa mga bagong oportunidad na darating. Sa usaping kalusugan, ang barang ito ay nagsasaad na kailangan nating pahalagahan ang ating sarili. Mahalaga ang pag-aani ng kabutihan at positibong enerhiya. Ito ay isang paalala na dapat nating bigyang pansin ang ating pisikal at mental na kalagayan. Ang mga simpleng bagay tulad ng wastong pagkain, ehersisyo at tamang pahinga ay maaari magdala ng pagpapabuti sa ating kabuuang kalusugan. Maging mapanuri sa mga napiling pagkain at aktibidades at huwag kalimutang maglaan ng oras para sa iyong sarili. Sa larangan ng pananalapi, Gemini, ang barang ito ay nagsisilbing gabay sa pagpapalago ng iyong yaman. Maaring ito ay nangangahulugan ng magandang pagkakataon sa negosyo o investments. Inihimo ka nitong maging matyaga at magplano ng maayos upang makamit ang iyong mga layunin. Maglaan ng oras sa pagsusuri ng iyong mga gastusin at tiyaking ang iyong mga pananaw sa pananalapi ay nakatuon sa pangmatagalang layunin. Ang tamang pag-aani ng iyong mga pagsusumikap ay magdadala ng kasaganahan. So, sa kabuuan, no, Gemini, ang The Gardener ay nagsisilbing magandang gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Ang mga mensahe nito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkonekta sa mga tao, pag-aani ng positibong karanasan, at ang pagbigay pansin sa ating sarili. Tandaan, ang tunay na kasaganaan at kasiyahan ay nagmumula sa pagkilala sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Maging handa sa mga oportunidad na darating at yakapin ang lahat ng kayamanan na dala ng buhay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, huwag kalimutang buksan ang iyong isip at puso sa mga mensahe ng oracle card na ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga simbolismong ito, makakahanap ka ng kaliwanagan at kalinawan sa iyong landas. Next, you have the Sweat Lodge. Ayan. Ang card na ito ay sumasagisag sa paglilinis, pagbabago at paglago. Ayan. So, ano ang kahulugan ng Sweat Lodge? Ang Sweat Lodge ay isang tradisyonal na seremonya ng paglilinis na ginagamitan ng init at singaw. Isinasagawa ito ng mga katutubong tao bilang isang paraan ng pagpapalalim ng koneksyon sa espiritual at pagpapalaya sa mga negative energy. Sa konteksto ng oracle card na ito, ang Sweat Lodge ay kumakatawan sa proseso ng purification, pagpapakumbaba at pag-aalis ng mga hadlang upang makamit ang mas mataas na antas ng kamalayan. So, sa personal na paglago. Okay, ayan.
Ito ay maaaring manghulugan ng panahon na upang magpakatotoo sa iyong sarili, Gemini. Maaaring kailanganin mong harapin ang mga takot o pagsisisi sa iyong nakaraan. Sa pamamagitan ng prosesong ito, magkakaroon ka ng pagkakataon na mas maging matatag at handa na harapin ang mga hamon sa hinaharap. Ang card na ito ay nagtuturo na ang tunay na paglago ay nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap sa sarili. Sa relasyon, ang card na ito ay nagpapahiwatig na kailangan ng paglilinis at pag-renewal. Maaring may mga hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakasunduan na nagdudulot ng tensyon. Ang card na ito ay nagsasabi na oras na upang makipag-usap ng bukas at taos-puso. Ang proseso ng paglilinis ay makakatulong upang muling buuin ang tiwala at pagmamahalan sa pagitan ng mga tao. Now, kung ang iyong kalusugan ay madalas na nagiging sanhi ng pag-aalala, ang card na ito ay nagsisilbing paanyaya na muling pag-isipan ang iyong mga gawi. Maaring ito na ang tamang oras upang gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong pamumuhay, tulad ng tamang diet, ehersisyo, at pag-iwas sa mga negatibong aspeto. Ang card na ito ay nag-uudyok na pagtuunan ng pansin ang iyong physical at mental na kalusugan. At ang proseso ng paglilinis ay maaaring maging mahalaga sa iyong pag-recover. Now, para sa iyong karera, ang barahang ito ay nagpapahiwatig na maaaring may mga balakid na dapat mong harapin upang makamit ang tagumpay. Ito ay maaari magdulot ng inspirasyon na muling suriin ang iyong mga layunin at motivation. Ang card na ito ay nagsasaad na ang magpagsubok ay bahagi ng iyong paglalakbay at sa pamamagitan ng pagkakakalma at pagninilay, maaari mong mahanap ang tamang direksyon. Sa aspeto ng espiritualidad, ang barang ito ay nagsisilbing paalala na mahalaga ang pagkakaroon ng oras para sa pagninilay at pagkilala sa iyong koneksyon sa mas mataas na kapangyarihan. Ang card na ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng pagninilay at introspeksyon, makakahanap ka ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa iyong isipan. Malagang panahon ng kasiyahan at katahimikan upang magnilay at sumalalim. Now, sa konklusyon, Gemini, ang barahang ito ay nagbibigay ng mahalagang mensahe tungkol sa paglilinis at pagbabago. Sa bawat aspeto ng buhay, maging ito man ay personal na paglago, relasyon, kalusugan, karera o spiritual na paglalakbay, ang card na ito ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay. Huwag matakot sa proseso ng paglilinis. Ito ay isang pagkakataon upang mapasigla ang iyong buhay at maging handa sa mga bagong simula. Ayan. Last oracle card, Gemini, you have the Coyote. Ayan. Ang oracle card na ito ay isang makapangirang na magbibigay gabay at inspirasyon. So, ano ang coyote? Sa kultura ng mga katutubong Amerikano, ang coyote ay tinuturing na isang trickster o mandaraya. Siya ay simbolo ng katalinuhan at pagkamalikain. Subalit mayroon din siyang katangian ng pagiging mapaninlang. Ang coyote ay nagdadala ng mensahe na ang buhay ay puno ng mga pananaw at pagbabago. Maaring ito maging pagkakataon upang matuto mula sa mga karanasan kahit na tila mahirap o magulo. Now, sa aspeto ng pag-ibig, ang coyote ay nagpapahiwatig ng pagbabago at pagsubok. May mga hindi nasang pangyayari sa iyong relasyon. Dapat itong maging pagkakataon upang suriin ang iyong mga damdamin at tunay na intensyon. Huwag matakot na magtanong at ipahayag ang iyong saloobin. Ang mga pagsubok na ito ay nararapat na pagdaanan upang bumuo ng mas matatag na pundasyon sa inyong relasyon. Pagdating naman sa karera, Gemini, ang coyote ay nagsasaad ng pagkamalikhain at inobasyon. So, innovation, no? Maaaring may mga hamon na darating, ngunit dapat kang maging handa na gamitin ang iyong talino upang malampasan ang mga ito. Ang card na ito ay nagtuturo ng halaga ng kakayahang umangkop, ang pagbuo ng mga bagong idea na makakatulong sa iyong pag-unlad.
and maglaan ng oras upang magnilay at hanapin ng mga oportunidad na maaaring hindi mo pa napapansin. Na pagdating sa kalusugan, ang coyote ay nagsasaad ng pagkakaroon ng balansing pananaw. Maaaring may mapagkakataon na pakiramdam mo ay naiinip na ka na o pagod. Mahalagang kilalanin ang iyong mga limitasyon at huwag kalimutang magpahinga. Ang card na ito ay nag-uudyok sa atin na higit pang palagahan ang ating mga emosyon at pisikal na kalusugan. Isama ang gawain na nakapagpapasay sa iyo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa aspetong sosyal, Gemini, ang coyote ay nagpapahiwatig ng pangailangan na bumuo ng mas makabuluhang koneksyon sa iba. Maaring may mga tao sa iyong paligid na nagdadala ng sariwang pananaw sa iyong buhay. Bigyang halaga ang pagbuo ng mga ugnayan sa iyong komunidad. Ayan. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, maaari mong matutunan ng mga bagong bagay at magdala ng mga positibong pagbabago. Hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa ibang tao. Now, ang konklusyon dito, Gemini, ang oracle card na coyote ay nagpapahiwatig ng mga hamon at oportunidad sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga mensahe ng card na ito ay bumabalot sa tema ng pagkamalikhain, pagbabago at pagkakaugnay-ugnay. Sa pagtanggap at pag-unawa sa mga aral ng coyote, maaari tayo makagawa ng mas mga makabuluhang desisyon at hakbang sa ating buhay. Huwag kalimutan na sa bawat pagsubok ay may dalang karunungan na maaari nating makuha. Sumunod ka lang sa daloy ng buhay at yakapin ang bawat pagkakataon na dumarating sa iyong daan. Ayan, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang mga mensahe, gabay at kapalaran ninyo in 90 days. Ayan, maraming salamat sa pakikinig, panunood, Gemini, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para wala kayong makaligtaan sa mga susunod na upload. Maraming salamat, Gemini, at hope to see you again. Huwag muna kayong aalis, may sasabihin pa ako. Ayan. Inaanayahan ko po kayo na mag-follow sa akin sa Facebook page. Ayan. Sa mga interesado pong makita ang aking mga paninda, lahat ng mga pampaswerteng produkto na binibenta ko, makikita nyo po sa website ko. Okay? Paano po nyo mahanap ang aking website? Kung pupunta po kayo dito sa aking YouTube channel, sa homepage ko, makikita nyo po dito yung description ng aking YouTube. Ayan po. Pag i-click nyo yan, makikita nyo po yung description ng aking YouTube channel. Sa pinakababa po, nandyan po ang mga links ng aking website at Facebook page. And to make sure po na ako po ang nafa-follow ninyo sa Facebook page at hindi po yung gumagaya sa akin na scammer, mag-ingat po kasi may gumagaya po sa Facebook page ko. Pati profile pic ko, pati mga postings ko, pati lahat na ng mga pinopost ko, ginagaya, live selling, lahat na ginagaya. Pero hindi lang po nila magagaya yung mode of payment ko. Lagi ko po kayong papaalahanin na yung mode of payment ko po, 3 lamang po. Okay? GCash, CIMB Bank, at Maya Wallet. Wala po akong BDO, wala po akong BPI. Yung bank ko po, iisa lang. CIMB Bank lang po. At iisang pangalan lang po ang magre-receive ng inyong pambayad. Angel Francia Feliciano. Pag iba pong pangalan ang papadalhan ng inyong pambayad, ingat po, scammer po yan. Baka akala nyo ako yung isang bono magos na nakakausap nyo, but then magugulat kayo, hindi Angel Francia Feliciano ang papadala nyo ng pera. Scammer po yan, mag-ingat po, hindi po ako yan. Okay? So ayan po, now punta lang kayo dito sa aking YouTube channel homepage, and then makikita nyo yung description ng aking YouTube, at sa pinakababa andyan po yung links ng aking website. Sa website po, makikita nyo po ang lahat ng produkto na meron ako. Okay, kung nakikita nyo yan, may dalawang nakalinya dyan sa taas. I-click nyo lang yan at then lalabas na po yung mga menu. Makikita nyo dyan yung mga bracelets and amulets. Ayan, i-click nyo lamang yan and then lalabas na dyan yung mga bracelet. I-click nyo lamang yung picture
Yan, para makita nyo yung description ng mga product ko. Nakasulat dyan yung benefits, paano gamitin, instruction, ayan. Balik na naman kayo. Ayan. Andyan po lahat. Yung services ko, yung tarot reading, magkano, and then yung mga spell jars nakalagay po dyan. Although hindi pa totally tapos yung website ko kasi ongoing pa rin, under construction pa rin, pero at least meron na kayong makikita mga produkto and then pwede na kayong bumili. Paano bumili? Kung hindi kayo sanay na bumili dito sa website ko, okay, pwede naman dito kayo bumili kung may mga card kayo, mga PayPal kayo, may PayPal kayo. Pero kung wala, okay, just take a screenshot. Okay, so gusto nyong bilhin ng mga crystal necklace, ayan, i-click nyo lang yan mga madam at sir yung mga picture para makita ninyo. Lalabas yung mga description, makikita, mababasa ninyo kung para saan tong crystal na to. Take a screenshot of the item and then pagkatapos yun ang makuha, pagtapos na kayo sa mga screenshot ninyo, na-screenshot nyo na yung mga gusto nyong bilhin, ipadala nyo po dito sa Facebook page. Dito po kayo mag-click to make sure na ako po yung nafa-follow ninyo. Ayan. Mariredirect kayo din. I-message nyo sa akin yung mga, ipadala nyo sa akin sa messenger yung mga screenshot ninyo na nakuha nyo sa aking website. And then dun po ang ating transaction. Okay? So maraming salamat. Ingat po sa mga scammers ngayon. Okay? Ingat po and good luck. Maraming salamat po.